mayroon demonic realm na kumikilos dahil sinabi naman niya sa Biblia, the thief has come to steal, kill, and destroy. Sino yung thief? Ang diablo at ang mga demonic spirits. Ito ang naging reaksyon ni Pastor Hiram Pangilinan tungkol sa napabalita kamakailan na Momo Challenge. Umani ng atensyon sa buong mundo ang naturang challenge matapos ang mga ulat tungkol sa ilang mga kabataan na nagpakamatay dahil sa naturang challenge. Pangunahing tinatarget ng naturang challenge ang mga kabataan na mayroong 50 mga challenges na kailangang gawin. Pinakahuli sa mga pagsubok na iyon ay ang pagkitil sa sariling mga buhay. Ayon kay Pastor Hiram, isa di umano itong mekanismo ng demonyo para hindi maisakatuparan ang magandang plano ng Diyos sa mga bata. Kung bakit sila ang tinatarget, dahil mayroong magandang plano ang Diyos para sa mga bata at para sa mga kabataan. Alam ng diablo na ang mga bata at ang mga kabataan ay powerful weapon in the hands of God. Sinasabi sa Biblia, out of the mouth of babes and infants, God has ordained praise to silence the foe and the avenger. Inialin tulad ni Pastor Hiram ang Momo Challenge sa ilang pangyayari sa Biblia na kumitil sa buhay ng maraming mga bata. During the time of Pharaoh, lahat ng mga kaedad ni Moses, pinapatay niya. During the time of Jesus, lahat ng mga kaedad ni Jesus, ng mga baby, mga 2 years old and under, pinapatay niya. Not only that, meron yung mga panahon na kung saan nag-o-offer talaga sila dito sa God Moloch o God Molech sa ibang versions, na kung saan ang mga baby talagang iniaalay nila ng buhay. Hindi lamang ang Momo Challenge ang naglalagay sa buhay ng mga bata sa bingit ng kamatayan. Nariyan din ang mga pang-aabuso sa mga bata, pedophilia at maging ang abortion. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, may mahalagang papel na gagampanan ang mga Kristiyanong simbahan at mga mananampalataya ni Kristo. Yung bandage ay mapuputo lang yan through prayer and through the ministry of deliverance. At ang church ay may ministry ng deliverance. At pwede nating i-address sa pangalan ni Jesus, yung demonic spirit sa likod ng Momo, we bind you, we break your hold, we burn you with the fire of God, labas. At yung bata mapapalaya. Sa kasaysayan, marami nang naging kontribusyon ang internet at mga gadget sa pag-unlad ng mga individual, komunidad at bansa. Lahat tayo dapat maging responsable sa paggamit natin ng mga makabagong teknolohiya. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, gawin natin ang mga bagay na makakapagbigay lamang ng karangalan sa ating Panginoon. Sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ako si Joash Bermejo at ito ang CBN News Pagsusuri.